Karaniwan, iniisip po natin na ang barya or coins dito sa Pilipinas ay mababa ang halaga kumpara sa paper bills. Pero ayon po kay Kuya Kim, may ilang coins na maaring umabot sa milyong piso ang presyo, lalo na kung ito ay bihira at collectible. Kaya sa ibinabas pong 24 oras, ipinaliwanag po niya ang kasaysayan at halaga ng ilang mga makasaysayang coins dito sa Pilipinas. Ngayon ay bakit nga ba may coins na sobrang mahal? Noong panahon, bago pa dumating ang mga Kastila, ang mga Pilipino ay gumagamit ng ginto bilang pera. Nang makolonize po ang ating bansa, pinalitan po ito ng bronze o tinatawag na barila bilang pangkaraniwang currency. Sa paglipas po ng panahon, tinawag na lamang itong barya at nagamit sa araw-araw na transaction. Ngunit hindi po lahat ng coins ay pare-pareho ang halaga. Ang ilan po sa mga lumang coins, lalo na yung may limitadong paggawa or limited mintage, ay nagiging napakamahal dahil po sa rarity at historical significance nito. Ngayon ay ano po ang halimbawa ng mamahaling coins dito sa Pilipinas? Ang isa pong halimbawa ay ang 1903 S-20 cents coin. Yan. Ayon po kay Archie Lugay, yan, isang numismatist o eksperto po sa pag-aaral o koleksyon ng coins, ang coin po na ito ay may 150,000 na piraso lamang ang ginawa at nasa magandang kondisyon. Yan, kung ganyan po ang kalagayan or kondisyon ng lumang barya na yan, nagkakahalaga na ito ng humigit kumulang $1,700. Ano naman ang King of Philippine Peso? Yan, sino naman ang baryang tinagurian na hari ng mga Philippine Peso? Ang isa pang coin na tinalakay ni Kuya Kim ay ang 1906 US Philippine Peso coin na tinaguri ang King of Philippine Peso. Yan po ang 1906 Philippine Peso. Kaya ganyan po yung itsura. Ayan, ang coin na ito ay may 90%. Yan, 90% po nagawa sa silver at dahil po sa rarity at materialis nito, tinatayang nagkakahalaga po ito ng 1 million pesos. Ang coin na ito ay hindi lang salapi kundi bahagi rin ng ating kasaysayan. Kaya mataas po ang pagpapahalaga ng mga numismatist at saka collectors. Ngayon ay paano po naaapektuhan ang presyo ng isang coin? Maraming factors ang nagpapataas ng halaga ng isang coin. Una ay ang tinatawag pong mintage o kung ilang piraso lang ang ginawa. Kung kaunti lang ang available, mas mataas po ang presyo. Pangalawa ay ang kondisyon po ng coin. Mas malinis at intact, syempre mas mahal. Pangatlo, ang materyales. Gaya po ng ginto o silver ay nagdadagdag sa intrinsic value nito. At ang panghuli, ang historical significance or koneksyon sa kasaysayan ng bansa ay nagpapataas din ng collector value. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang pag-aaral ng numismatics? Sa pamamagitan po ng numismatics, naiintindihan natin ang kasaysayan, kultura at ekonomiya ng Pilipinas. Ang bawat coin ay may kwento, mula sa unang barya ng ginto hanggang sa mga commemorative coins na ginawa para sa makasaysayang okasyon. Bukod dito, nakakatulong po ito sa mga collectors na matukoy ang tunay na halaga ng coin at maiwasan po ang peking barya. Sa aking opinyon, nakakatuwang isipin na ang simpleng barya ay maaari pong maging milyong pisong coin, yan, or umabot ng milyon ang halaga. Depende po sa rarity at kasaysayan nito. Pinapakita po nito na ang pera ay hindi lang para sa pagbili, kundi maaari ring maging parte ng koleksyon at ang ating kasaysayan. Kung ikaw po ay may interes sa coins, maganda pong pag-aralan ang numismatics at alamin ang totoong halaga ng bawat coin sa iyong koleksyon. At ayan po ang paliwanag kung paano po ang ilang coins dito sa Pilipinas ay maaring umabot sa milyong piso ang halaga. Tandaan, hindi lahat ng coin ay pangkaraniwan.
Ang rarity, kondisyon at kasaysayan po nito ang siyang nagpapataas ng presyo. Maraming salamat po sa panunood at huwag po nating kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwento tungkol sa pera at kasaysayan ng Pilipinas.